Hi! J-House family! Welcome dito sa J-House Silangan Chiaramonte. Gusto ko ipakita sa inyo ang humble church ng Silangan Chiaramonte. J-House! Sige, tara! Pasok tayo! J-House family! Ito po si Pastor Ver sa likod ng pulpito. Uy, may paikot. So, on ordinary day, yung kapag talagang wala akong ginagawa or libre yung araw ko, I make sure na, syempre, may me time. So, in the morning, syempre, hindi mawawala dahil healthy living. Kailangan healthy tayo. Ito, I drink barley. Actually, ito every morning bago ako umalis, bago ako gawin ko ano man yung mga errands ko, ayan, hindi mawawala yung aking favorite mug na kulay green. I love to drink coffee. So, yung ginagawa ko siya. Sa hapon naman ito, while watching Netflix. Ang mga ka-J-How, normally hindi talaga ako taong bahay. Hindi ako madalas makikita rito sa J-How Silangan. So ngayon gusto ko ipakita sa inyo kung ano nga ba ito. So tara, samahan niyo ako. Magbibihis lang ako. Alright, so halika, samahan niyo ako. So tara mga ka-J-How, samahan niyo ako. Good morning, ihahatid ko si Ate Ann sa trabaho. Gigising kami ng mga 7, 7:30 and then preparing para biyahe for Sugar Dolls. After ko na ihatid si Ate Ann sa Sugar Dolls, ako naman ay pupunta sa kung saan ko naman pipiliin na kumpanya na pumunta. This is the grace of the Lord kasi ako hindi tali sa kung saan yung oras ay pwede kong gamitin, whether magstay ako ng bahay or pumunta ako sa mga company na sineservice na namin for consultancy. So halimbawa Monday, so kapag nag-decide ako na magpunta ng farm sa Macabod, pagkahatid ko sa kanya, dediretso ako ng Macabod. Kapag Tuesday naman, sa isang construction company, doon naman. At Wednesday, ayan, pupunta ako sa San Juan, sa opisina ng Beautified Connection, sa ating mga kapatid na sina Brother Jarby and Sister Reza. And kasama na doon yung aming pag-shoot kasi meron kaming TikTok and YouTube account. So vlogger na rin ngayon tayo, no? So yung pastor nyo vlogger na rin. So kaya napakahalaga sa akin talaga itong service natin, itong kabayo natin dahil sa araw-araw So ayun lang mga ka-J-How, ito yung daily routine na ginagawa ko for everyday. Kaya ayun, maraming salamat sa inyong lahat At I declare na tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. So ayun mga ka-J-How, so tapos na yung buong araw ko. Okay mga ka-J-How, dito sa lugar na ito, dito ginagawa ang church service every Sunday ng J-How Silangan Chiaramonte. So mga ka-J-How, gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano po ang itsura nito tuwing araw ng linggo. So, hintay lamang po kayo, ay prepare ko lang. Ay, sandali. Gawan ko ng paraan Sa ngalan ni Kristo, kami nagtagumpay. 25 years of worship, 25 years of praise, 25 years of your goodness and your unfailing grace. Sa iyong liwanag, kami lumalakad.
Ang hindi ko makakalimutan na pangyayari dito sa Jehaw for the past 25 years ay dalawa. So una, share ko yung mga panahon na kung saan na hindi pa ako pastor nito. Pero I've been in Jehaw nung simula nung naitatag. Ito yung mga panahon na kung saan, I think 2014, 2014, nagawa ko kasing tumalikod sa pananampalataya. Nag-backslide kasi ako for 2 years dahil, bumagsak yung aming kabuhayan. And then there's one person na ginamit ng Diyos. Dito ko nakita na kung paano ako minahal ng Panginoon. For 2 years, hindi ako tinantana na tahan sa bahay, binibisita ko siguro once, twice a week, laging pumupunta. Tapos, hindi naman kami nag-uusap. Tatagal yan ng mga 30 to 45 minutes hanggang 1 hour. Basta napaghainan ng pagkain, okay na ako doon. Kahit di ko nakausapin, bahala siya sa buhay niya. And then, magpapaalam na yan. Sasabihin niya, Ber, tutuloy na ako. So, for 2 years, ganun yung span ng ginawa. Hanggang sa dito ko na muling maramdaman yung talagang sabi ko, empty ako at I need God in my life. So nagpapasalamat ako sa Diyos sa katauhan ni Bishop Edmond na hindi ako pinagsawaan na araw-araw bisitahin. Little did I know na kahit di pala kami nag-uusap ay nananalangin pala. Nag-i-intercede for me. So, ganun yung ginawa ng Panginoon. And second, nang muli na namang sinubok yung aking pananampalataya nitong pandemic time na kung saan on the second time, sinubukan na namang wasakin ng demonyo ang pananampalataya ko nang pabagsakin muli yung aming kabuhayan. So, it involves different people by this time. So, syempre, gusto talaga sirain ng demonyo yung relationship. Pero sabi ko nga ano man ang mangyari, kasi nung unang mangyari to, I commit my life to the Lord. Sabi ko, Lord, no matter what happened, no turning back. At lahat ng kaya kong dalhin sa pananampalataya, dadalhin ko. So, sinubok nga uli nitong pandemic time. Sumubsob ang kabuhayan, may mga nasirang relationship, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon during this process. Ang dami muling tinuro ng Panginoon. And then, dito ko mas naramdaman yung pagyakap niya, yung mga tao na pinipilit ng demonyong wasakin yung relationship. Unti-unti ito na naayos. Pero may learnings din ako na nangyari. Na totoo rin talaga na kapag during the time na babang-baba ka na, malalaman mo at matatagpuan mo kung sino yung mananatili sa tabi mo. Na mananalangin, dadamayan ka. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon at on this journey, mas lalo kong natutunan na kung paano tiyagain ang tao, mahalin ang tao kasi yun yung na-receive ko eh. Hindi ako sinukuan. So ito rin yung aking ginagawa ngayong pattern, hindi ako susuko sa mga pinagkakatiwala ngayon ng Diyos na tupa. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, sama-sama kaming lalago, sama-sama kaming patuloy na maglilingkod sa iyo. So kaya sa Diyos ko lahat ibinabalik ang kapurihan. Mga ka-Jehaw, I've been handling church for, 8 years. So, ito yung sa Silangan, Sierra Monte. So, nakatapos ang 8-year anniversary this year din in June. And isa sa sumunod nito, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon through Bishop Edmond sa Ampid naman. So, yung Ampid ay nakatapos na kami ng 5th-year anniversary nitong nakaraang October. And yung pangatlo ay sa Estrella na 4th year naman na ang Estrella. At nagdaos kami ng selebrasyon nitong last September. At ang pinaka-baby na hinahandle natin ay ang Jehaw Monterrey.
which is located din also sa Silangan, Barangay Silangan. Ang Monterey ay mag-iisang taon ko pa lang siyang handle sa true leadership ni Bishop Edmond. Sabi ko nga, mahal na mahal ako na ni Bishop Edmond. Alam niyo ba, mga ka-J-How? Sa lahat ng mga pastors, okay? Kaya ako sinabing mahal na mahal ako. Ako yung pinahawak ng 4 na church. No. So nakita nyo, kaya tingnan nyo yung hairline ko. Huwag na kayo magtaka dyan. Kaya nagkaganyan yan. Pero kidding aside, hindi madali. Masasabi ko na hindi madali pero hindi rin naman ganun kahirap. Bakit? Ang lagi ko sinasabi, kapag ang isang gawain ay led by the Holy Spirit, hindi ka makakaramdam ng burnout, hindi ka makakaramdam ng pagkapagod. Yung physical, siguro mapapagod ka. Pag napagod ka, ang gagawin mo lang naman ay magpahinga, and then kinabukasan, okay ka na ulit. Pero pagdating sa paglilid ng mga outreach churches natin sa J-How, ito lang yung lagi kong pinanghahawakan at dito ko laging humuhugot ng lakas. Yung vision natin. Mga ka-J-How, ang vision natin ay maging loving community. No, sa pagiging loving community natin, dito tayo lumalalim sa pananampalataya sa Panginoon, lumalalim sa relasyon sa Panginoon, at ito, yung nagiging resulta nito, nakakapag-akay tayo ng mga tao patungo sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. So, kapag ka itong vision na to ay lagi nating sinasapamuhay, yung mahirap sa paningin ng iba ay magiging madali kasi kasama natin ang banal na spirito. Pero lagi ko nga sasabihin, kung mayroon mang mahirap, ang sandata lamang natin dyan, ibigin natin, mahalin natin, at yun na, gagalaw na ang banal na spirito doon. Ang gusto ko lang ibigay na mensahe sa ating mga kapamilya, kapananampalataya, kapatid sa buong J-How, ay panatilihin natin yung pag-iibigan. Hindi lahat ng panahon ay masaya. Hindi lahat ay smooth. Tandaan natin na ang demonyo pipilitin at pipiliting wasakin ang relasyon sa loob ng kapatiran, sa loob ng iglesia. Pero lagi nating tatandaan, paano ba tayo nabuo? Bakit ba tayo naririto? Naririto tayo dahil sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos na siyang nagbubuklod sa atin. So, huwag nating tingnan yung kahinaan ng bawat isa. So, bagkus, ang tingnan natin yung kalakasan at mamuhay sa atin, maghari sa pang-araw-araw na buhay, yung vision na loving community ang J-How. So, mga ka-J-How, kaya dahil dyan, gusto ko kayong batiin lahat ng isang napakasaya, napaka-blessed, napakapalad na 25th year anniversary J-How family. Muli, ako po si Pastor Ver at mula po sa amin, dito sa Silangan, dito sa Ampid, syempre dito sa Estrella, at dito sa J-How Monterey, handa na kami para sa isang masaya, mapagpala na 25th anniversary J-How Wagi! J-How Wagi! Ini video para pang tawag dito, pa blooper.